13th month pension mula sa SSS at iba pang mga benepisyo. Kasama po natin si Ginoong Jay Labadia, siya po ang acting head ng SSS Media Affairs Department. Good afternoon, Sir Jay. Good afternoon. Good afternoon po, Ma'am Cathy. Merry na ba ang Christmas ng ating mga pensioners, Sir Jay? Nandiyan na ba yung kanilang 13th month pension? Yes po, merry na po ang Pasko ng ating mga pensioners. Actually, nag-start na po ito nung Sunday, December 1. Sunday, okay. Opo. So, sino-sino na po ba yung maaaring makatanggap ng kanilang SSS pension? Opo, yung ating 13-month pension, ito po yung karagdagang binibigay po natin na pension sa ating mga pensioners. So, sakop po nito yung mga retiree pensioners, yung mga survivor pensioners, o yung mga death benefit pensioners po, kasama rin po yung total disability pensioners, pati na rin po yung mga dependent pensioners po. Mhm. Ito ba'y automatikong darating sa kanilang account? Paano po ba ito? May schedule po ba ito, Sir Jay? Yes po, at ito po ay automatic po na kanilang matatanggap. Ang schedule po ng ating pagtanggap po ng kanilang 13-month ay pagka December 1, ito po ay para sa mga pensioner po na tumatanggap ng mula unang araw hanggang ika-15th ng buwan. Ang schedule naman po para dun sa mga tumatanggap ng 16th up to the last day of the month ay sa December 4 po or tomorrow po. Ayan, bukas. So, konting tiis na lang. Yung second half of the month, yung ikalawang bahagi ng buwan, kung kayo po ay kasama dyan, yung schedule nyo. So, bukas po matatanggap nyo na. Ano po ito? Papasok dun sa kanilang mga bank accounts? Yes po, kung saan po nila natatanggap yung kanilang regular monthly pension, doon rin po nila makukuha yung kanilang 13-month. Kasabay na rin po nito yung kanilang pension for the month of December. Mhm. So, meron na silang pang December na matatanggap na rin nila. Pati yung mga pang second part of December, Sir Jay, ay matatanggap na rin nila ito bukas? Opo, tomorrow din po yung schedule ng kanilang December month na pension at pati yung 13-month po nila. Mhm. Magkano po ba yung 13th month pension ng ating mga pensionado? Ito po ay equivalent po kung magkano po yung monthly na tinatanggap nilang pension. So kung halimbawa po ang retiree pensioner po ay tumatanggap ng 5,000 buwan-buwan, 5,000 din po yung kanilang matatanggap na 13-month pension. Mhm. Okay, yung mga, alam po natin, meron po tayong tinatawag na akop. Mamaya pag-uusapan po natin. Pero yung mga hindi po nakakapag-akop, makakatanggap po ba sila ng kanilang 13th month pension? Opo, para po dun sa ating mga pensioner po na hindi nakapag-comply ng AKOP, ito po ay naipon lamang po yung kanilang pension, no? So matatanggap po nila sa December 16. Basta po kanilang makapag-comply na po sila dun sa ating AKOP compliance. So, kailangan pa rin mag-comply. Okay, yung mga hindi po nakakaalam, halimbawa yung mga bagong pensioner dyan, ano po ba yung AKOP, Sir Jay? Ito po yung ating annual confirmation pensioner. Actually, yung magre-report lamang po nito yung mga residing abroad na mga pensioners po. Pero pag dito sa Philippines is I think it's age 80 pataas lamang po yung ating nire-require. Pero yung mga other pensioners po na retiree na nasa Philippines, residing in the Philippines, hindi na po nila kailangan mag-comply. Yung annually lamang po na kailangan mag-comply dito sa Pilipinas, yung mga death benefit pensioner po, yung mga survivor pensioners po. Mhm. So, 80 and above, yung mga pensioner nakatira sa ibang bansa at yung mga survivor pensioner. Sila lang po. Pero kung kayo po ay 65 o 60 hanggang 79, hindi na po mag-aako. Clarification, ma'am, no? Yung residing abroad, lahat po regardless of the age. Opo. Pero yung sa Philippines po, yung age 80 above po yun. Opo, okay. yung kailangan mag-report po. Pero yung below po, hindi na po kailangan. Okay, so pwede pa rin na silang humabol, Sir Jay, para makuha na nila agad yung kanilang 13th month pension. Opo, kakailangan po mag-comply lamang po sila at para sa December 16 makahabol po sila dun sa schedule ng release po ng kanilang naipong pension plus yung 13-month pension po nila. Okay, sino-sino ba yung dapat nag-aakop at ano po ba yung proseso nito? Yun po, katulad po na banggit po natin kanina, yung ating mga retiree pensioners po na residing abroad. Regardless of the age, dapat po mag-comply po sila sa AKOP. Pagka kayo po ay nasa Philippines naman po, kung below age 80, pababa, below 80, no need po na mag-comply. Ang required lamang po sa residing in the Philippines yung mga yung survivor
pensioners po natin. Mhm. Okay, paano po yung proseso nito? Ang proseso po nito, meron po tayong form na finifilapan. Pwede po nilang i-email po yan sa amin or pwede po silang ipadala po nila sa ating mga branches po para evaluate. Basta may kalakip lamang po ito ng mga identification po. Yung requirements naman po ay naka-list naman po yan dun sa ating annual confirmation pensioner na form po yan. Mhm. Okay, marami na po mga tanong dito, isa-isahin po natin. Si 3021, Sir Jay, magkano po pag 330 monthly ang hulog, yung pension ko po na matatanggap? Yung 330, so we have to check po kung ano po yung bracket. Basta ang pension po natin ay nagva-vary po yan. Depende po yan kung magkano ho yung bracket ng inyong contribution. Mhm. So, meron ho kasi tayong computation, may formula po tayo dyan. Ang effect po ng pagbabayad ng contribution, kung mas mataas po yung inyong inuhulog, mas malaki po yung makukuha nyo at kung mas matagal kayo nagbayad, mas mataas po yung makukuha nyo pong pension. So, habang bata pa po kayo at wala pa kayong edad na 60 years old, kung naisip po ipagpatuloy yung paghuhulog, ituloy lamang po nila. Mhm. Pero minimum po na 10 years, tama po ba? Yes, so para po makapag-pension ho tayo sa retirement benefit, kailangan meron ho tayong 120 months po or 10 years po. Mhm. Meron po ba kayong pension calculator? Di ba may app po kayo? I have to check po ma'am kung okay na po yung at actually meron ho tayo niyan doon sa ating website po yan eh. Mhm. Meron tayo simulation calculator po pero I have to check po kung ito ay available na po. Okay, si 7658, senior na po ako noong nung June 2024. Meron po ba akong 13th month? Kung kayo po ay nag-file na nung June 2024 at nagpe-pension na ho kayo, makakatanggap na rin po kayo ng inyong 13-month pension under the retirement benefit po. Mhm. Okay, si Yula sa ating Facebook Live. Ask ko lang po, tama po ba na ang 13th month computation ay iaawas pa kung may absent ka? Hindi po ba nakaltasan na ang absent? At saka bakit hindi tumatama sa isang buwan ang sahod? Paano po kino-compute? Okay, absent. Siguro iba ito. Linawin po natin, sino po ba'y makatatanggap ng 13th month pension? Baka ito pong katanungan ay para po dun sa mga bonus po ata Oo, ng 13th mga month pay, empleyado. Iba yon. Opo. Okay, ano bang pagkakaiba nun, Sir Jay? Para po Opo, hindi po sila malito. Opo, yung 13-month pension po, ito po yung karagdagang pension po na binibigay ng SSS bilang parang Christmas gift na rin po natin na simula pa po itong tradition na to noong 1988 pa po. So iba ho ito dun sa natatanggap po natin na 13-month na bonus sa ating mga kumpanya. So parang ginaya lamang po natin to na pati yung ating mga pensioner ay bibigyan na rin po natin ng bonus. Mhm. So iba po yan sa 13th month pay kung kayo ay employed, di ba po yun? Ito po, yung dun sa mga pensyonado, yung mga retirado na po na nakatatanggap ng buwanan mula sa SSS. Okay, si 4705, ako po ay naka-receive na ng lump sum last year. Sa next year pa po ako baka mag-start ng pension. Makakakuha din po ba ako ng 13th month pay? Yung ating mga members po, mga retiree pensioners po na nag-avail nung advance na 18 months, makakatanggap din po sila ng 13 month. So ang schedule po ninyo ay kasabay po ng yung 16th hanggang katapusan ng buwan ng schedule ng pagtanggap. So December 4 po yan. So bukas po, maaari na po ninyo matanggap yung 13-month pension po ninyo. Kahit hindi pa po sila tumatanggap ng regular pension nila? Yes po. Kasama po niyan yung mga nag-avail po ng 18 months po na advance pension. Okay. Si 6254, ask ko lang po, may iba po bang paraan para magpa-correct ng mobile number maliban po sa pagpunta sa SSS branch? Nagkamali po kasi kami ng mobile number nang gumawa kami ng online para sa nanay ko na senior citizen. Yung correction po kasi ng ating mobile number, kung hindi po yan magawa, ang kailangan po niyan talaga is mag-fill up po kayo ng form, yung ating member data change request, yung E4, and kailangan din po talaga siyang isubmit sa ating branch po. Mhm. Si 8758, natanggap ko na po yung lump sum ko. Kailan po ako magsisimula magpensyon? Yun naman, kailan daw siya mag-uumpisang magpension kung siya ay nag-lump sum na?
Kung ang member po ay nag-lump sum ng 18 months, so yung pag natapos yung term ng 18 months, so yung sa pang 19th month po ninyo, doon po ninyo matatanggap yung monthly po na regular pension po ninyo. Si 5418, ask ko lang po sa SSS, bakit hindi pa pumapasok ang 13th month pay kasabay ng monthly pay ko? Sa contingency ko is 1 to 15 ang regular na tanggap ko. At 15th of the month, depende sa araw. Chinek ko po mula ng December 1 nung Sunday hanggang kanina, wala pa rin po. Sana po maitanong nyo sa SSS. Everyday ko po hinahanap. Okay, so Siguro chinecheck niya everyday Opo. daw. Advice na lang po natin, no, ibigay po sa atin off-air yung kanyang SS number para i-verify po natin kung bakit ho hindi pa ho niya natatanggap yung kanyang 13-month pension po. Okay, marami po nagtatanong dito ng dagdag na 1,000 daw po sa pensyon. Ano po ba ito? Actually, wala po tayong 1,000 na increase. So meron ho tayo yung I think December 2017 po 'yon. Yun po yung last po natin na nagkaroon po tayo ng increase for the pension po ng ating mga pensioners po. So yung another 1,000 po, wala po tayong ibibigay po. Wala po tayong announcement for that. Okay, si Rodolfo, pwede po bang i-withdraw ang naihulog na sa SSS? Ang contribution po ay intact po yan. So, pagka kayo ay nag-retire, doon naman po ninyo mapapakinabangan po yan. So, mas maigi ho na yung ating contribution po, meron naman din ho tayong katulad yung ating programa na pension booster. So, it's an additional savings po. So, maganda po talaga na dapat tuloy-tuloy lamang po yung paghuhulog po natin ng contribution. Okay, so iba po ito, parang hindi po ito parang pag-ibig kasi ang SSS po ay pension fund. Yes po, pero yung ating yung nabanggit po natin na pension booster, ito po yung additional program po natin na savings scheme po para sa mga members. Kung kayo po ay mangailangan po ng funds, pwede nyo po rin itong i-withdraw po yan. So additional savings po yan na karagdagang hulog po ninyo na contribution po. Okay, may caller din dito. Ito, nasagot nyo na, no? Pwede, sakop ba ng 13th month yung kumuha ng lump sum? Oo, kahit hindi pa sila tumatanggap ng regular pension. Tama Okay, po. si 1329, tanong ko lang po, ang hulog ay 630 monthly. Magkano ang pensyon pagkatapos? Okay, so ito po, may chart po, Saan ba hahanapin yung chart, Sir Jay, para Yung alam po nila? ating contribution schedule po, yung para malaman po yung range po, yung monthly salary credit, makikita po yan sa ating website po. Pwede po ninyong ma-download po yan. Basta po yung ating pension is, kung mas malaki at mas matagal yung ating pagbabayad, mas may effect po ito na malaki po yung makukuha nilang monthly pension kung kayo po ay magretiro. Okay, si 5842, pakitanong po, ang 1986 hanggang 1990 na hulog, pumasok daw ba? Kasi may nagsabing hindi daw pumasok, chinek sa computer. Kung may concern po ng mga unpostable contributions, pwede po ninyong i-refer po sa amin para kayo po ay mabigyan po namin ng proper endorsement po para yung mga contributions na sa tingin po ninyo na chinek po ninyo na hindi talaga posted is ma-check po natin manually, ma-verify po natin yan and maggawan po natin ng action para ma-post po ito. Oo, kasi dun sa my.sss ba, Sir Jay, kung 1986 to 1990, makikita pa ba yun doon? I think makikita rin po yan, yung inyong lahat ng contributions po doon sa ating my.sss. Pagka meron lang pong mga nakalump na record, kung gusto niyo pong yan po ay nakalatag, pwede naman po kayong mag-request para i-post po yan. Pero I assure naman po natin sa ating mga members na yung inyong hulog, kahit na po matagal na panahon na po yan, intact po yan, hindi po yan mawawala. Okay, si Reynaldo, ang kanyang tanong, 67 years old na po ako. 2 taon lang ako nakapaghulog sa SSS. Pwede ko po kayang makuha yung aking naging kontribusyon bilang lump sum? Yes po, yung ating mga members po, dahil ang qualifying conditions po natin para makapag-pension is 10 years nga po, 120. Kung less than the required po na 10 years, kung kayo katulad po ng ating sender po ng question is naka 2 years lamang po siya at gusto po niyang ma-avail yung retirement benefit, pwede po kayong mag-file pero makukuha na lamang po ninyo is lump sum po.
Okay, si 3513, pa-clear lang po, medyo na-confuse lang. Ang mother ko, surviving spouse, nagpe-pensyon every 15th of the month. So, kailan po ang release ng kanyang 13th month pension? Kung every 15 po, ang schedule po ng lahat po ng tumatanggap ng first hanggang 15th of the month Mm-mm. ay December 1 po ang schedule po ng release po ng 13 month and yung December month pension po. Mhm. At yung hindi pa po nare-release, i-send nyo na lang po yung kung dapat nakatanggap na kayo ng December 1, ano? Opo, or pa-advise din po natin, pwede rin po silang mag-email. Meron po tayong email, yung usap tayo at sss.gov.ph. Yung spelling po ng usap is SSSAP tayo at sss.gov.ph. So, usap tayo At sss.gov.ph. Okay. Si 052551 years old po ako. Pwede ko pa po bang ituloy ang aking voluntary contribution? Yes po, definitely. Kung kayo po ay wala pa hong 60, pwede po ninyong ipagpatuloy yung paghuhulog. Kung below 55 po ang edad po ninyo at katulad po ng ating sender po is 51, pwede ho kayong magtaas kahit ilang beses po ng inyong contribution for the year. Pero kasi pag 55 and above na po tayo, kung magbabago ho tayo ng contribution na bracket, once every year na lamang po. Paano po yun? Kung 51 na siya, dapat po 10 years ang hulog niya. So, pag nag-60 siya, pwede pa po niyang ituloy yun? Pwede pa po yan. Pwede pa po niyang ituloy basta makumpleto po niya yung 10 years po. Kasi ang voluntary naman po, ibig sabihin po niyan, dati po siyang may hulog na hinto, ipagpapatuloy niya. Yun po yung ating mga voluntary member po. Magkano po ba ngayon ang voluntary contribution? I think for the 5,000 bracket po, nasa around 460 pesos po yung check naman po natin yan, meron tayong available. Kasi pag nagbayad naman po tayo, kailangan may payment reference number, yung PRN na tinatawag. So, kailangan naka-register ho kayo sa MyDat.SSS. Pag nag-generate ho kayo ng PRN, yan po yung gagamitin ninyo pag magbayad. May drop-down po doon. Naka-drop down po yung list doon, yung kung magkano yung preferred ninyo na huhulugang contribution po. Okay, si 3586, pwede po bang mag-reimburse ang isang pensioner na na-confine dahil nagpa-radiation? Kung kayo po ay retiree pensioner na po, wala na po tayong benefit for disability or sickness. Dahil ito po ay considered na po na final benefit na po. Okay, si Jose, pakitanong lang po, next month, January 11, ay 60 years old na po ako. Ang sabi ng SSS office, nung nag-inquire ako na may kulang pa ako na 22 months at 1,540 pesos monthly yung dapat kong bayaran. Ang tanong ko lang po, kung babayaran po ng cash yung 22 months, ay maaaprubahan po ba agad ang monthly pension ko? Hindi na kailangan antayin yung 22 months, gayong cash na po ang babayaran. Yung pagka ganun po, katulad po ng sa case po ng voluntary member na gusto po nilang i-kompleto yung hulog, kailangan po na matapos muna po yung 22 months na po na yon para ma-count po natin yung lahat ng hulog po ninyo ng contribution. So bago po kayo mag-file, dapat to posted po yan. At the same time ho, mamumove lang po yung inyong filing date ng inyong retirement benefit. So pwede na, halimbawa, meron siyang 22 months na 1,500. May malaki siyang pera. Gusto niya ng hulugan ngayon para wala na siyang pinoproblema na buwan-buwan pa niyang huhulugan. Pwede naman. Pwede naman po niyang bayaran in advance, pero yung filing po niya is after that 22 months pa po. Okay, si 9619, pareho po kaming may SSS. Ni-reject po ako. Kasi daw may beneficiary akong below 18 na anak sa iba dahil ang dalawa naming anak ay 24 at 25 years old na. Okay, wala siyang tanong. Siguro ang tanong niya, pwede ba ito dahil beneficiary below 18? Clarify lang po natin, ano po yung inyong fina-file? Para wala po siya nilagay. Siguro po, tanungin po natin kung ano yung detail po na query po niya. Pwede kong ipadala na lamang sa amin yung yung question po niya para ma-verify po namin thoroughly. Si CL, tanong ko lang po, namatay ang kapatid ko. Kailan lang may pensyon siya? May kinakasama siya, hindi kasal. Buhay pa ang nanay namin, 92 years old. Sa kanya ba mapupunta ang pensyon ng kapatid ko?
Yung kung ito po ay pensioner po, kung retiree or retirement pensioner po siya, Mm. ito po ay nata-transfer lamang po sa asawa na kasal. Pero kung halimbawa po katulad po niyan, hindi sila kasal at may magulang, kung sino po yung kasi meron po tayong order of beneficiary. So unang-una po kasi niyan yung asawa, and then Mhm. yung mga minor po na anak, and then yung magulang, and then yung mga kung sino po yung dineclare niya beneficiary, mga kapatid, pwede po 'yan. Kung ang Mhm. pensioner po na namatay is wala pa ho siyang 5 years na nagpe-pension under the retirement benefit. For example po, naka 2 years pa lamang po siya tapos namatay yung member, yung balance po ng 3 years, maaring matanggap po ng kanyang mga beneficiary. Mhm. So ito na po yung sunod na tanong eh. Tama-tama na sabi nyo. Kung hindi nakakumpleto ng 121 at namatay bigla, may burial po ba? Definitely po, lahat po ng members basta may hulog, meron pong burial or funeral benefit. And kung for the death benefit naman po kasi ang ating qualifying conditions naman po niyan, dapat naka at least 36 months po na hulog. So kung ang member po naka 120, pwede ho yung makapag-file yung kanyang asawa ng kanyang death benefit for a pension po yan kasi naka at least 36 months mahigit na po siya nahulog. Mhm. Si Leo, wala po bang penalty kung ilang buwan nang hindi nahulugan ng SSS contribution pag magbabayad po ako muli? Kung ang nagtanong po ay kung siya po ay voluntary, no, kung or Mhm. individual member. Kasi po pag voluntary, kung kayo po ay may mga taon or buwan na hindi nahulugan, wala ho tayong retroactive payment. So ibig Mhm. sabihin, kung ano lamang po yung current na quarter, yun lamang po ang pwede nilang hulugan. So kung Mhm. halimbawa ngayon po ay December, ang pwede po nilang hulugan yung October, November, December lamang po. Okay, si Jose, tanong ko lang po paano kung itatama ang suffix ko. Junior po kasi ang nakalagay, dapat po the third. Kung merong nais nyo pong i-correct sa inyong record, advice po natin, mag-fill up po kayo ng E4, yung member data change request, and then dalhin nyo po yung photocopy at original copy ng inyong PSA birth certificate. Dalhin po sa ating branch para makorek po yung inyong record, yung pangalan po ninyo. Mhm. Si Rick ng Nueva Ecija ang tanong. Ako po ay self-employed member. Nag-umpisa ako nung ako ay 20 years old tapos natigil ng matagal ang aking kontribusyon. May na-contribute ako na around 27 months lang. Pwede ko pa po bang ituloy ngayon? 58 years old na po ako. Yes po, pwede pong ipagpatuloy. Yan po yung kagandahan ng SSS po. No? Kahit na matagal na po yung inyong hulog, na hinto po kayo, nais nyo pong pagpatuloy, meron po kayong disposable income or nagkaroon po kayo ulit ng hanap buhay, pwede nyo po yung ipagpatuloy. Basta kung nais nyo pong makompleto yung ating requirement na at least maka 10 years po para maka-pension po kayo. Mhm. Okay, si 5047, bakit po ang susungit ng mga guard nyo sa SSS? Pati employee nyo, dapat po magalang po sila sa Opo. pagsagot. Opo. Maayos naman po ang aming pagtatanong. Ayan, yun ang komento ni Siguro po, 5047. ako po ay humihingi po ng paumanhin doon sa ating sender po, no? Kung minsan po ay nasungitan po kayo ng ating mga kasamahan po sa trabaho. Pero kung kayo naman po ay merong mga concerns, pwede nyo po yung i-email po sa amin kung ano po yung naging experience nyo po sa pagpunta po ninyo sa aming mga tanggapan po. At dahil yung open naman po kami sa mga feedback po na ganyan para Mm. mapabuti po natin yung pagseserbisyo sa ating mga members. Oo, sumbong po natin kay Sir Jay. Ibigay po natin ang pangalan. Si Sir Jay, napakabait niyan. Okay, si June T. Sabi niya, magandang hapon po. Ask ko lang, isa po akong PWD, 57 years old, pero naghuhulog po ako sa SSS. Nakakuha po ako dati ng disability. Nung nag-apply ako, paano po ako makakasali sa pension? Hindi po na klaro. So kung nakakuha po siya before disability, Oo, so disability malamang pension. baka Oo. a few years or few months lang yung nag-grant po sa kanya. Mhm. Kasi po yung ating disability, kung halimbawa yung ating member and nagkasakit po, hindi pa nakaka-recover, pwede ho siyang mag-refile. Parang renew po niya yung disability benefit po niya. Mhm. So pwede siyang magpa-check ulit sa kanyang attending physician, tapos mag-file for disability benefit kung ano po yung kanyang pagkakasakit nung una, pwede po niyang
i-report po ulit sa SSS. And meron ho kasi tayong mga doctors naman sa branches na nag-evaluate para po dyan. Okay, si Cheryl, ang tanong, paano po ba yung hindi na nakababayad ng loan at hindi na rin nakapagpapatuloy ng hulog? Para po dun sa ating mga members po na hindi nakapagbayad na po ng loan, meron ho tayong ongoing na condonation program. So wala pa po itong deadline. Ito po yung tinatawag nating conso loan. So online po yung application po nito. Pagka nag-apply po kasi kayo nito, ang babayaran na lamang po ninyo yung principal at yung interest. And then yung penalty, mabubura na po yun. Yung contribution naman po, kahit anong oras po kung kayo ay meron hong income o kaya nagkaroon ho kayo ng hanap buhay, pwede nyo po ipagpatuloy po yan. Si 3221, self-employed po ako, 137 months na ang contribution ko. Pwede na po ba akong mag-apply for pension? 61 years old na po ako. Kung yan po, naka 120 above na po siya ng hulog, 61 years of age, pwede na po kayong mag-file for inyong retirement benefit. Online po ito, pwedeng gawin sa inyong mga bahay lamang po kung meron ho kayong access sa internet. Or sa ating mga branch, meron ho tayong e-center na tinatawag, meron ho tayong mga MSRs po dyan na pwedeng mag-assist po sa inyo para mag-file ng online for your retirement benefit po. Si Josie, hanggang ilang taon po ang anak para makasali sa pensyon? Baka beneficiary to? Yung siguro sa retirement po yan. Basta ang ating, yung below 21 po yung covered po natin na yung mga dependent pensioners po. 9663, 60 years old na po ako ngayon December pero kulang pa yung contribution ko. Pwede ko pa po bang ituloy? Yes po, pwede pa hong ituloy yan. Kung ilang buwan pa ho yung kulang po ninyo, ituloy lamang po ninyo yung paghuhulog. Kasi kung halimbawa po, ang kulang lamang po ninyo is mga 5 buwan po yan. Sayang din po kasi kung mag-file kayo, makukuha lamang po ninyo is lump sum. So pag nakompleto nyo po yung 120, saka kayo mag-file ng retirement para lifetime po na makukuha nyo yung inyong monthly pension. Okay, si Nine ng Bacoor, Cavite. Good afternoon po. Ang question ko po, nasa 550 months na ang number ng contribution ko at nasa maximum po ang premium ko. 56 years old pa lang po ako pero wala ng work. Pwede na po ba akong mag-stop at mababa po ba ang pension ko if ever? Kung wala na ho siyang work at 56 years old, may option na ho po pwedeng ipagpatuloy, i-maintain ho niya yung kanyang monthly bracket, yung salary bracket. Pwede naman ho pagka ng 60, pwede na ho siya mag-file for the retirement benefit. Yung kanyang hulog naman ho, magdedepende ho yan dun sa kanyang mga contributions yung bracket po na yan. Okay, Sir Jay, meron po ba kayong announcement pa sa inyong mga miyembro at mga pensioner? Opo, para po sa ating mga members, mga pensioners, sa ating pinapaalalahanan po na lagi lamang po kayo mag-check sa ating official mga SOCMED po, yung Facebook page po natin, yung MySSSPH. Meron din ho tayong YouTube at nasa Twitter din ho tayo and sa Viber. So kung may mga natatanggap po kayo ng mga other announcement na sa tingin po ninyo ay hindi po galing sa amin at wag niyo po itong tangkilikin, lalo na may mga pinapadalang mga scam messages pag hindi po nagpapadala ang SSS ng mga links. So pagka may pinadala ko sa inyong link, wag niyo po itong i-click kasi maaring ma-compromise po ang inyong ang record po kung kayo ay ma-scam po kayo dahil marami hong ganyan na talagang nagte-take opportunity para po sa makuha yung kanilang mga gustong gawin po. So ating in-advise na lagi ho kayong mag-check lamang po sa ating website po or yung sa ating mga official po na social media pages po. Nakatanggap din ako ng ganyan dati, Sir Jay. Opo, yung sasabihin, may makukuha po kayang ganitong halaga. Yung sabi, pag hindi ko daw kinlik yung link, hindi ko daw makukuha yung pension ko. Opo. Hindi pa naman ako pensioner. Opo, marami pong ganyan kasi pag nag-click po kayo, lalo na pag sinagot nyo po yung mga kung anong pong tinatanong nila dyan, so maaring makuha yung login credentials po ninyo at makompromise po yung inyong email o yung inyong login po doon sa ating My.SSS. So lagi ho tayong maging mapagmatsyag po. Okay, maraming salamat po sa inyo, Sir Jay. And Merry Christmas. Merry Christmas po. Salamat. Merry Christmas din dun sa lahat ng pensioner na nakatanggap na at makatatanggap bukas. Ayan, bukas na po ang inyong 13th month pension. Mga kapugilingan, walang pinoprotektahan.